Magandang araw, mga batang grade 6 learners. Kumusta kayo? May tanong ako para sa inyo. Naranasan mo na bang magkaroon ng problema o pagsubok at pakiramdam mo ay wala ka nang malapitan? O kaya naman, bago ka matulog, nagdasal ka at humingi ng gabay o lakas? Kung oo ang sagot mo, ibig sabihin, naranasan mo na ang isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung paano nagiging tanda ng ating pananampalataya ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at bakit mahalagang bahagi ito ng ating buhay bilang kabataan. Kaya ihanda ang inyong notebook, lapis, at higit sa lahat, ang inyong puso at isip. Tara, simulan na natin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong natutukoy ang mga paraan ng sariling pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang indikasyon ng pananampalataya, na ipaliliwanag na ang sariling pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang indikasyon ng pananampalataya ay nagdudulot ng mas malalim na pagkilala, pag-unawa, na isasakilos ang mga sariling paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang indikasyon ng pananampalataya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Mga bata, ano ang ipinapaalala sa atin ng awiting ito? Tama! Ipinapaalala nito na mayroon tayong pananagutan sa Diyos, sa ating sarili, at sa ating kapwa. At isa sa pinakamahalagang paraan upang magampanan natin ang pananagutang ito ay ang pagpapatatag ng ating pananampalataya. Subukan nating sagutin ito. Totoo o di totoo? Ang mga kabataang may pananampalataya ay mas madaling mawala ng pag-asa. Ang pananalangin ay nakatutulong upang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ang pananampalataya ay walang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang tamang sagot. Ipinakikita ng iba't ibang pag-aaral na ang mga taong may matibay na pananampalataya ay kadalasang nagkakaroon ng mas mataas na pag-asa, katatagan, at kakayahang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Paniniwala, pananampalataya, pagpapahalaga. Maraming tao ang nalilito sa tatlong salitang ito, kaya isa-isahin natin. Paniniwala. Ang paniniwala ay pagtanggap o pagsang-ayon sa isang ideya o katotohanan. Halimbawa, naniniwala akong may Diyos. Ito ay nasa ating isip. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagsasabuhay ng ating pinaniniwalaan. Halimbawa, naniniwala akong may Diyos, kaya ako ay nagtitiwala, nananalangin, at umaasa sa Kanya. Hindi lamang ito nasa isip, ito ay nakikita sa ating kilos. Pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay pagbibigay ng panahon, lakas, at prioridad sa isang bagay. Halimbawa, naglalaan ako ng oras para sa panalangin dahil mahalaga sa akin ang Diyos. Ibig sabihin, ang paniniwala ay nagiging tunay na pananampalataya kapag ito ay pinahahalagahan at isinasabuhay. Pakinggan natin ang kwento ni Noel. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Noel ang kagandahan ng kalikasan, napatanong siya, saan kaya nanggaling ang lahat ng ito? Naniniwala siya na may lumikha ng mundo.
Pagdating niya sa bahay ng kaniyang lolo Jose, napansin niyang kahit mahirap ang buhay ng kaniyang lolo, ito ay nananatiling masaya at puno ng pag-asa. Tinanong niya, "Lolo, bakit po hindi kayo nawawalan ng pag-asa?" At sumagot si Lolo Jose, "Hindi lamang ako naniniwala na may Diyos. Isinasabuhay ko ang aking pananampalataya." Mga bata, napansin ba ninyo? Ang kaibahan ng paniniwala at pananampalataya ay ang pagsasabuhay. Hindi sapat na sabihin nating naniniwala tayo kung hindi ito nakikita sa ating mga ginagawa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Una, nagpapaunlad ito ng ating pagkatao. Kapag tayo ay nananalangin, natututo tayong maging mapagbigay, mapagpatawad, may respeto, mapagpakumbaba. Pangalawa, nagbibigay ito ng gabay sa buhay. Halimbawa, naranasan mo na bang mamili kung sasama ka sa barkadang gumagawa ng mali o hindi? Kapag tayo ay nananalangin, mas malinaw nating nakikita kung ano ang tama. Pangatlo, nagpapalakas ito ng pag-asa. Kapag may problema tayo sa pamilya, pag-aaral, kaibigan o sa ating sarili, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Apat, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon sa pagpapasya. Hindi lahat ng popular ay tama. Hindi lahat ng gusto natin ay mabuti para sa atin. Ang pananalangin ay tumutulong upang makagawa tayo ng wastong desisyon. Panglima, nagpapalalim ito ng ating spiritualidad. Habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas nakikilala rin natin ang ating sarili. At habang nakikilala natin ang ating sarili, mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Pag-isipan natin ito. Sagutin sa inyong isip o kwaderno. Paano ako nakikipag-ugnayan sa Diyos? Ano ang ginagawa ko upang mapalalim ang aking pananampalataya? Ano ang isang pagbabago na gusto kong gawin simula ngayon? Ngayon, gumawa ng sarili mong 10 commandments o mga personal na pangako. Halimbawa, magdarasal ako araw-araw. Magpapasalamat ako sa Diyos. Magiging mabuti ako sa aking pamilya. Iiwasan ko ang paggawa ng mali. Magtitiwala ako sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Subukan mong makabuo ng 10 personal na utos para sa iyong sarili. Ngayong araw natutuhan natin na ang paniniwala ay nasa isip. Ang pagpapahalaga ay nasa puso. Ang pananampalataya ay nakikita sa ating mga salita at gawa. Ang pananalangin ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Ang matibay na pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa, lakas, at direksyon sa buhay. At iyan ang ating aralin sa GMRC 6. Kung may natutuhan kayo ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel upang mas marami pa tayong matutunang aralin. Tandaan, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pinaniniwalaan, ito ay isinasabuhay. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata, paalam, at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Ngayon upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.